Maaaring ang inspeksyon sa mga barkong Abukuma class ay simula pa lamang. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kung ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagsusuri sa Hayabusa class. Isang hakbang na maaaring lubos na magbago sa tindig pandagat ng hukbong dagat ng Pilipinas at magbigay sa Maynila ng panibagong kalamangan sa lumalalang sitwasyon ng seguridad sa Indo-Pasipiko. Isang mahalagang konsiderasyon din ang gasto sa akwisisyon at operasyon. Kung ikukumpara, ang Hayabusa class ay mas mura kaysa Abukuma class. Hindi lamang sa presyo ng mismong barko, kundi maging sa maintenance at operational cost dahil mas maliit ito at mas kaunti ang crew requirement. Sa kontekstong limitado ang budget sa depensa ng Pilipinas, ang pagpili sa Hayabusa class ay maaaring magbigay ng mas maraming bilang ng barko na kayang bilhin at patakbuhin, kumpara sa kakaunti ngunit mas mahal na Abukuma class. Ang Hayabusa class ay kumakatawan sa isang ganap na naiibang pananaw sa pagpapatakbo ng hukbong dagat. Hindi tulad ng mas malalaking barkong escort gaya ng Abukuma, ang mga Hayabusa ay mas maliit, mas mabilis at sadyang idinisenyo para sa littoral warfare o labanan sa malalapit na baybayin. Nagsilbi ang mga ito sa Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, noong unang bahagi ng dekada 2000 at nilikha para sa mabilis na interception at misyon ng pagtatanggol sa baybayin. Pinapagana ng 3 gas turbine engines, kayang umabot ng hanggang 44 na knots ang bawat unit na nagbibigay daan para sa mabilis na paggalaw sa kapuluang katulad ng Pilipinas. Bagamat mas maliit sa sukat, taglay ng Hayabusa class ang matinding firepower. Orihinal itong nilagyan ng 2 twin launchers para sa SSM-1B anti-ship missiles na gawa sa Japan, isang 76mm Otto Melara Super Rapid Naval Gun at mga twin heavy machine guns. Ang disenyo nito ay para sa mabilisang labanan sa mga lugar na pinagtatalunan sa dagat. Mahalaga ring banggitin na ang OIQ-8B Tactical Data Processing System ay nagbibigay ng kakayahan para sa real-time na palitan ng impormasyon kasama ng mga kaalyadong barko at eroplanong pandigma na nagbibigay sa kanila ng modernong network-centric capability, isang kakayahang matagal nang nais makamit ng Philippine Navy. Kung pipiliin ng Maynila na ituloy ang Hayabusa class, ito ay magiging tanda ng malaking pagbabago sa prioridad ng pambansang depensa. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay unti-unting lumilipat tungo sa estratehiya na nakabatay sa mabilisang tugon, interdiction sa dagat at gray zone deterrence, sa halip na umasa lamang sa mas malalaki ngunit mabagal na surface combatants. Ang ganitong direksyon ay lubos na mahalaga sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ang bilis at kakayahang rumesponde ay madalas na mas kritikal kaysa sa bigat ng armas. Gayunpaman, may mga hamon pa ring kaakibat. Dahil sa mahigpit na patakaran ng Japan sa armas, malabong mailipat ang Hayabusa class kasama ng kanilang orihinal na SSM-1B missile system. Nagdudulot ito ng dilema sa Philippine Navy. Kailangang mag-integrate ng mga third-party missiles mula sa Amerika, Timog Korea o Europa o pansamantalang gamitin ang barko na may limitadong armas habang isinasagawa ang mga modernisasyon. Bagamat teknikal na masalimuot, ang ganitong upgrade ay maaaring magdulot ng mas mataas na interoperability kasama ng mga kaalyado at magbukas ng daan para sa mga susunod pang modernisasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang inspeksyon sa Abukuma class na nag-aalok ng ibang benepisyo gaya ng mas mahabang endurance at multi-role capability. Subalit may mas mataas ding gasto sa operasyon at maintenance. Ang posibilidad ng Hayabusa class ay nagdagdag ng panibagong dimensyon sa usapan na nagmumungkahi na maaaring pumili ang Philippine Navy ng isang halo-halong fleet solution
Pinagsasama ang abot at kapasidad ng Abukuma-class at ang bilis, liksi at mas murang halaga ng Hayabusa-class. Kung tuluyang maisasagawa ang opisyal na inspeksyon at mapagtibay ang paglipat ng Hayabusa-class, naniniwala ang ilang eksperto na ang unang mga barko ay maaaring makarating sa Pilipinas pagsapit ng 2026 o 2027. Kapag nagsilbi na, sila ay magiging pangunahing asset para sa sovereignty patrols, maritime interdiction at mabilisang tugon sa mga pinagtatalunang karagatan. Higit pa sa mismong hardware, ipinapakita rin ng usaping ito ang patuloy na paglakas ng ugnayan pangdepensa ng Maynila at Tokyo. Matagal nang nagbibigay ng suporta ang Japan sa Pilipinas sa anyo ng mga patrol vessel, programa sa pagpapalakas ng kakayahan at mas malapit na defense cooperation. Kung madaragdag ang mga combat-proven missile boats gaya ng Hayabusa-class sa Philippine Navy, ito ay magiging isa na namang malaking hakbang pasulong sa tumitibay na estratehikong partnership sa pagitan ng dalawang bansa.